Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, usapang dividend investing na naman tayo. How to craft a winning dividend investment strategy at may konting chismis tayo on a possible collab with PSE Warrior. Welcome back. Ayan, usapan dividend investing po, no? Ayan. So, kasi magkakaroon po ng live stream po, no, na hosted by Dragonfly at invited po kami ni PSE Warrior po doon, no? So, medyo collab po ito between Dragonfly and PSE Warrior, pero magla-live stream po ito, no, sa page po ni Dragonfly, no, on July 30. So, please watch out po, no, at i-support nyo po kami. And isa po sa topic na di-discuss po doon na pag-uusapan din po natin ngayon, no. Marami pong ita-topic sa araw po na yon, pero gusto ko na pong unahan po, no, yung about my investment strategy or investment philosophy. Yan ang pag-uusapan natin sa video po na ito. Okay, so market participant po ako since 2013. Alam nyo na po yon sa marami po sa inyo. And naging value investor po ako since 2018, no? Ayan, so 2018, ayan, tandaan nyo po, ano? Pero from 2018 to 2023, iba po yung approach ko, no? Compare po this year, no? So 2018 to 2023, no? Siyempre, bagong value investor po tayo, kinakapakapa po natin. So yung mga natitipuhan ko po nung time po na yun, no? Yung medyo may pagka Ben Graham approach, no? Traditional, no? Traditional na Benjamin Graham approach na may konting twist ni Monish Pabray, okay? Sa mga may hilig pong sumunod, no? Sa mga iba't ibang investor, medyo alam nyo na po kung paano style ng mga dalawampung ito, no? So ako po, personally po, ang ginagawa ko lang po ng mga panahon po na to ay buy cheap stocks, no? Pag nakita ko mura, bibiling ko, and then pag profit na or naabot na niya yung value na tina-target ko, no? Ayan, ibebenta ko na, sell na, no? So buy low, sell high, no? So, and then simple lang yung formula ko, no? Usually mga low PE ratio lang ang hinahanap ko po niyan. Mababa ang PE ratio, mga 12 and below, ganyan. Depende po, no? At mababa yung debt. Ito yung dalawang combination at dapat hindi nagde-decline yung stocks. Kasi pag nagde-decline po yung stocks o mataas yung debt po niya, ang hirap po eh. Ang hirap po niyang pasukin. So, dun po ako sa low PE, mababa yung debt, tapos either steady or nag-i-increase po, no, yung growth no company, yun, no. And some of the past na nakita ko na parang ganito yung mga qualities po niya, si SPC Power Corporation, si GMA7, ayan, mabababa po ang debt niya, tsaka low PE multiple yan nung araw kasi hindi sila pansinin po nun eh, nung mga bull market, no, hindi masyado napapansin po yan, and then bigla po sila sumipa, no, in the recent years, no. And sometimes nag-invest po ako sa tinatawag na recovery play. Kasi may mga business po na nabubugbog. May mga temporary problems na nangyayari sa kanila. Minsan nasusunugan, minsan malas, ganyan. Minsan mataas yung isang materials na kailangan nila. Ayan, no? So bugbog sila, nabugbog sa problem. Pero alam naman po natin na minsan baka cyclical lang or alam natin na makaka-recover sila. At medyo may nakikita tayong hints, no, somewhere na baka maka-recover, no? So yung one of the hits na nakita ko dati na kumita din po ako ng konti kay Holcim Cement kasi bugbog na bugbog sila kasi po itong mga semento ayaw na ayaw po niya na mataas ang presyo ng gasolina, ng mga diesel, ganyan. Kasi alam ko mataas sa cost nila yung transport. Kaya pag tumataas yung gas, nalulugi po yung mga yan. Eh, marami pong taon in the past, no, na taas ng gasolina. Hindi kumikita yung mga semento. Tapos nakita ko na medyo gumaganda na yung presyo ng gasolina, bumababa na. Tapos yung nagkaroon ng program dati, no, ka-under kay Aquino ba yun? O under kay Duterte, basta may maraming build noon. So, yun, masok tayo sa Holcim, kumita naman po tayo ng konti doon, no? Ayan. Hindi ko lang naabutan tong si SCC at si DMCI. Napakagandang recovery play po nito ng pandemic kasi wala po akong kapera-pera po niya. Alam nyo naman po, no? Tinamaan tayo ng konting problema po nung panahon na yan. Wala tayong kapera-pera. Hindi po tayo nakasakay kay SCC tsaka kay DMCI, no? Now, yan po yung 2018 to 2023. Pero ngayon po 2024, medyo nagbago na po ako. Lalo na start ko yung channel na to. I spend more time thinking
no, mga realization. So nagbago na po ako. Hindi na po ako more on Benjamin Graham and Monish Pabray po, no. Ito na po ang mixture ko po ngayon, no. Ang psychology ko or yung philosophy ko nagfo-fall, no, between the mixture of these two person, no? Magkalapit po ang style po ng dalawang taong po ito, si Charlie Munger at si Terry Smith, no? Ang sinasabi po nila lagi, paalala po nila, invest only in wonderful stocks, no? With average prices, kahit na average yung price or minsan kahit mapamahal ka ng konti, pwede. Basta wonderful yung stock, no? Ayan. At huwag kang mag-invest sa average stocks na mura with wonderful prices. Kasi sa unang tingin, po ngayon, no, hindi na po akong masyadong obsessed sa valuation. Kasi, mapapansin po ninyo. Kasi minsan nga, okay, napaka-cheap, no? Dapat 20 pesos yung stock na to and then it's trading at 10 pesos. Pero hindi naman siya wonderful. Nakikita mong average lang siya. So minsan mas mahirap daw pong pasukin yun. Mas maganda daw po pasukin mo yung wonderful na stock. Yun ang tinuturo nilang dalawa. In the long run, maganda po ito, no? At nagkaroon po ako ng ganitong realization kasi nung this year po, no, dito po ako nag-start talaga na mag-calculate. Nagka-calculate na po ako this year rather than nag-a-assume po ako without doing the math. So yun po ang dangerous na nag-a-assume ka without doing the math. Mas accurate po, no, pag nagka-calculate ka or nagko-compute ka po, mas maganda po ang kahantungan po natin, no? Kasi when you calculate, nare-realize mo na may mistakes ka sa iyong mga assumption kasi yung calculation will reveal the truth. The math doesn't lie. May marami po kasi misconception sa mga taong hindi nagka-calculate. Lalo-lalo halimbawa po sa dividend investing, ang dami ko po nakakausap sinasabi, ay, ayoko ng dividend investing, ang liit ng kita dyan. Haanoyin ko yung 3%, 4%. Ang dami ko nakakausap recently, ganyan po, no? Mailan-ilan na ka-encounter ko. Minsan na po frustrate ako kasi gusto ko sabihin sa kanila, mag-compute ka. Pag nag-compute ka, doon mo ma-realize na hindi po. Actually, talon-talo po ng dividend investing ang index po natin. Ay, grabe po, no? So, yun po ang message ko po, no? Marami po misconception pag hindi tayo nagka-calculate. Maganda po talaga pag nagka-calculate po tayo. At the end of the day, you will realize, no, that Charlie Munger is always right. Lagi po sinasabi ni Charlie Munger. Katagal-tagalan na po, you will realize you are wrong and I am right. Lagi sinasabi ni Charlie Munger. Nakakatawa pero totoo po. And Terry Smith did a lot of backtesting na na-prove po niya na tama po si Charlie Munger. Nag-backtesting po si Terry Smith na sinasabi niya po, kahit po napamahal yung bili mo sa isang wonderful stock, okay lang. Mas tatalunin niya ang nabili mo na stock na mura nga pero average naman. Mas lamang na lamang ka sa wonderful stock kahit napamahal ka pa. Yun ang sabi niya, kahit na overpay mo. Binacktesting niya to ng 20 years kung hindi ako nagkakamali. Mas maganda po talaga ang wonderful stock, no? And also, another part ng changes po, no, na natutunan ko, the biggest problem po ng traditional na value investing po sa Pilipinas is value trap. Malakas po ma-value trap po sa ating bansa. Ayan, no? So, ano ang current strategy ni Kuya John? Simple lang, invest only in wonderful companies. At sa ngayon, para sa akin, no? Pag sabing wonderful, ito yung mga nakikita kong karakteristik niya. Para lang po sa akin. It could mean many things to many other investor po, no? Para sa akin, ito po siya. Nag-grow po yung revenues and gross income, no? Very, very important na dapat laging growing po yan, no? Okay. Another thing po, dapat maganda po ang profit margin. Maganda po ang tubo. Compare sa peers. Siyempre, sa peers mo i-compare. Huwag mo pong i-compare yung grocery sa university. Magkaibang negosyo po yun, no? So, pag kinumpare mo yung grocery, compare mo siya sa grocery din, no? Dapat maganda yung profit margin niya compare sa mga competitor po niya. Ayan, no? And yung return on invested capital, dapat kung kaya, 10% pataas yun. Kasi ito po ang nagpapagrow sa company, yung return on invested capital. Ito po yung theoretical limit na magiging growth ng company. So, ibig pong sabihin, kapag mataas po ang return on invested capital, mas poised po yan, mas madali po yan mag-grow organically. Ayun po, no? Yun po ang criteria ko for wonderful stock. Number 2, of course, no? Ganun pa rin sa dati, parehas lang, healthy yung financials. Dapat mababa yung debt or well-managed po ang debt, no?
company, no? And number 3, very, very important, traditional pa rin po tayo, value investor pa rin po tayo, don't overpay. Yan ang sinasabi ni Charlie Munger pa rin, tsaka Terry Smith, no? Wonderful stock, pero huwag ka namang magbabayad ng sobrang mahal, no? Within reason pa rin na mabili mo siya, no? And of course, no, sa ating market condition ngayon, ang ganda eh. Makakita ka pa rin ng single digit na PE ratio para sa isang stock na low debt, tapos growing. Low debt, growing, tapos single digit yung PE ratio. Ayun, ang mura po. Marami po murang stock po ngayon. Yung po ang sinasabi po natin. No? Number 4, very, very important po, no? Kayang magbigay ng increasing dividends. Nagbibigay ng, ito po yung twist. Kasi sa kina Terry Smith at Charlie Munger, wala naman silang tinuturo ng dividends. Sa Pilipinas, importante po may dividends, no? Kaya magbigay ng dividends at dapat increasing ang dividends kasi pangontra po yan sa value trap, no? Kasi kung ayaw mag-appreciate yung price, di okay lang. Palaki ng palaki yung dividends, panalo ka pa rin. And kung nag-grow yung business at nag-grow yung dividends, dadating po ang time talaga na makaka-catch ng attention yan at sisipa po ang price po yan in the future. Napakahirap po na nagbibigay ng dividends na tumataas na hindi makaka-catch ng attention. Magka-catch po ng attention. Tingnan po yung CEO. Nung nagtaas ng dividends yung CEO, sumipa din yung CEO. Wala, ganun talaga. No? Ang dividends talaga nakaka-catch ng attention. So, kailangan po ng twist ng dividends. No? And lastly, number 5 yata. Mali ang bilang ko. Hindi na marunong mag-math si Kuya John. No? Lastly po, ginagaya ko na rin po sila Charlie Munger, no, na don't sell. No? Hinohold ko po yung stock na as much as possible, matagal na panahon mong hawakan. No? Pag binili mo siya, tagal-tagalan mo na. Kasi syempre, pag yung commitment sa isang stock mas matagal, mas careful ka mag-select. Pag sinelect mo siya, hindi ka pabara-bara kasi alam mo hahawakan mo ng matagal eh. So mas pinag-iisipan mo ng mabuti, no? Hindi bara-bara. And also, may kasabihan nga po sa stock investing, winners will always win. Winners will always win. Kaya po, inis na inis po ako dito sa GSMI. Nakakainis yung experience ko sa GSMI. Kasi imagine mo, nabili ko siya ng 107 yata or 109. Eh, kaya lang, di ba, naka sinaunang panahon na style ako, binenta ko ng 160. Ayun na, pinagsisisihan ko, no? Eh, ngayon nung calculate ako, pinag-isip-isipan ko, wala, binili ko ulit, nakita ko, ay maganda pala si GSMI. Wala, buwiset, binili ko ulit at 160 to 170 pesos ang average price ko. Eh, ganun eh, no? Eh, kasi maganda, nakita ko maganda si GSMI. Binili ko ulit. Eh, kung sinundan ko yung ito, don't sell, eh di sana 107, dire-diretso sana yung kita ko. Eh 240 na yata si GSMI ngayon, di ba? Imagine po ninyo, 2x na po yun, no? Eh wala ngayon, 50% gain lang tayo. Sayang. Yun ang sinasabi ko po. Winners kasi will always win. So kailangan long term po tayo, no? Yan. So kung magandang business, diretso mag-grow. So why take profit agad, no? Hayaan mo siya mag-grow na mag-grow yung mga business na hawak mo. Ayun, yun lang ang kwentuhan natin ngayon. And this is my thoughts right now, no? So please share your thoughts din po sa baba. Gusto ko rin po matutunan ano ang iniisip niyo. At disclaimer lang po, hindi po ito financial advice. Ito ay katuwaan lang po natin, no? Basahin niyo lang ang mga disclaimer. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Comment po kayo sa baba. Kwentuhan tayo. Happy investing. To God be the glory. God bless. Bye-bye.